Nagkausap sina National Security Advisor Eduardo Año at US counterpart niya na si National Security Advisor Jake Sullivan sa telepono. Sa payag ng White House, iginiit ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas kasunod ng agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na nauwi sa banggaan sa Ayungin Shoal. Napag-usapan din ng dalawa ang mga paraan para patatagin pa ang alyansa at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nabanggit din ni Sullivan ang ironclad commitment ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pero sabi ni DFA spokesperson Ambassador Tess Daza, kailangan pang pag-aralan ng Pilipinas kung napapanahon na bang ma-activate ang MDT. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa oras na may external arm attack laban sa dalawang bansa. At this point, whether it will constitute an armed attack that would allow the invoking of Mutual Defense Treaty is something that needs to be studied. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Ministry of Foreign Affairs ng Japan. Naniniwala ang Japan na ang issue sa South China Sea ay konektado sa peace at stability sa rehiyon. Kaya naman, maituturing itong lehitimong concern ng international community. Tinututulan ng Japan ang anumang hakbang na magpapataas ng tensyon sa South China Sea. Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat na magsagawa ng joint patrols ang Pilipinas kasama ang mga like-minded nations para mas maigiit ang ating karapatan sa rehiyon. Ayon kay Strat-based ADR Institute President Dindong Banhit, dapat gamitin ng kasalukuyang administrasyon ang suporta ng international community sa pangunguna na magkaroon ng joint patrols. Naniniwala siyang mas maigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa ibang bansa. Kabilang sa mga bansang pwedeng magsagawa ng joint patrols kasama ang Pilipinas ay Estados Unidos, Japan, Canada, South Korea at European Union. Una na rin sinabi ng Pilipinas na magkakaroon ng joint patrols ang Philippine Coast Guard at US Coast Guard. Nagpahayag na rin ng Australia ng interes sa aktibidad na ito. Bea Bernardo para sa Bayan.